Nakatayo ka na ba sa harap ng Belen sa gitna ng Disyembre, na may tahimik, manyebe na backdrop, at naramdaman ang tahimik na kapayapaan ng sandaling ito? Ito ay isang imahe na nakaukit sa ating kolektibong kaluluwa. Ngunit paano kung ang katotohanan ng sagradong gabing iyon ay nakatago hindi sa tahimik na nyebe, kundi sa mga sinaunang kapistahan, celestial na pagkakahanay, at ang hindi napapansing mga detalye ng banal na kasulatan? Paano kung ang petsang ipinagdiriwang natin, ang ika-25 ng Disyembre, ay isang magandang tradisyon, ngunit hindi ang makasaysayang katotohanan? Ngayon, magkasama tayong naglalakbay, hindi para lansagin ang pananampalataya, kundi para palalimin ito. Tayo ay magiging mga tiktik ng banal, na naghahanap ng tunay na petsa ng kapanganakan ni Jesus, na ginagabayan ng 7 nakatagong mga patunay na hinabi sa mismong tela ng Biblia at kasaysayan. Ito ay hindi tungkol sa walang kabuluhang pagtugis, ito ay tungkol sa pagtuklas sa nakamamanghang katumpakan ng mga takdang panahon ng Diyos at makita ang kwento ng Mesiyas ng may kilinawan na magbabago sa paraan ng pagbabasa mo ng mga ebanghelyo magpakailanman. Ang mga pahiwatig ay naroon sa lahat ng panahon, naghihintay para sa mga may mga mata na makakita at mga tainga upang marinig. Nagsisimula ang aming pagsisiyasat sa isang clue na parehong malalim na tao at estratehikong imperial, ang kawalan ng posibilidad ng isang senses sa taglamig. Ang aming unang piraso ng katibayan ay nakasalalay sa mismong utos na nagtakda kina Maria at Jose sa kanilang nakamamatay na paglalakbay sa Bethlehem. Ang Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 2, unang talata, ay nagsasabi sa atin, noong mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Caesar Augustus na ang buong mundo ay dapat na irehistro. Ito ang census. Ngayon, ipos natin at isaalang-alang ang napakalawak na logistical operation na itinakda ng command na ito sa paggalaw. Hindi ito simpleng headcount. Ito ay isang kautusan na nag-aatas sa bawat pamilya na maglakbay, kung minsan ay malalayong distansya, sa kanilang ancestral hometown upang mairehistro para sa pagbubuwis. Para kay Joseph, isang inapo ng sambahayan at angka ni David, nangangahulugan ito ng isang mahirap na paglalakbay na halos 130 kilometro, o mga 80 milya, mula sa kanilang tahanan sa Nazareth sa Hilaga hanggang sa Bethlehem sa Timog. Ngayon, isipin ang paglalakbay na ito. Wala ito sa mga sementadong highway. Ito ay naglalakad o marahil ay may isang asno, sa ibabaw ng masungit, maburol na lupain. Ang isang paglalakbay na tulad nito ay kukuha ng isang malusog na tao ng maraming araw, marahil 1 linggo o higit pa. Ngunit hindi nag-iisa ang paglalakbay ni Joseph. Kasama niya ang kanyang kataypan na asawa, si Maria, na, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, mahusay na nagdadalang tao. Nasa huling yugto na siya ng kanyang pagbubuntis. Ang pisikal na pilay, ang pagkakalantad, ang matinding pagkahapo ay napakalaki. Dito ay sumasalungat ang tradisyon sa katotohanan. Sa loob ng maraming siglo, inilagay namin ang paglalakbay na ito sa gitna ng taglamig, sa huling bahagi ng Disyembre. Ngunit alam ng sinumang pamilyar sa klima ng mga burol ng Judano kung ano talaga ang ibig sabihin ng taglamig doon. Ito ay hindi isang kaakit-akit, banayad na ulan ng nyebe. Ito ay panahon ng tag-ulan, na nailalarawan sa malamig na buto, na ang temperatura ay madalas na bumababa hanggang sa halos lamig sa gabi. Ang mga kalsada ay hindi magiging maalikabok na landas, sila ay magiging makapal, hindi madadaan ang mga ilog ng putik. Karaniwan ang malakas na buhos ng ulan. Para sa isang babae na malapit ng manganak, ang gayong paglalakbay ay magiging mas mahirap, ito ay magiging banta sa buhay para sa kanya at sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Ang isang tao ay dapat magtanong ng isang simple, makataong tanong, ang isang matuwid bang tao na tulad ni Jose, na pinagkatiwalaan ng pangangalaga ng ina ng Mesiyas, ay magpapailalim sa kanya sa gayong mapanganib na paglalakbay sa pinakamasamang panahon ng taon. Mukhang malalim na hindi naaayon sa pangangalaga at responsibilidad na ipinakita niya. Ngunit tingnan natin ito mula sa kabilang panig, mula sa pananaw ng imperyo ng Roma. Ang mga Romano ay mga dalubhasang strategist at tagapangasiwa. Ang buong layunin ng isang sensus ay kahusayan upang tumpak na bilangin ang populasyon para sa pagbubuwis at pagpapatala ng militar. Ang pag-order ng malawak na imperyo na paglipat sa panahon ng taglamig ay magiging isang madiskarteng sakuna. Ito ay maparalisa ang ekonomiya, dahil ang mga tao ay mapipilitang umalis sa kanilang trabaho.
Ang malupit na panahon ay gagawing mabagal, mapanganib, at sa maraming pagkakataon, imposible, na humahantong sa isang napakalaking hindi tumpak na bilang. Ito ay isang administratibong bangungot na magwawagi sa mismong layunin ng utos. Ang isang matalinong emperador, at si Augustus ay tiyak na, ay mag-schedule ng gayong napakalaking gawain para sa isang panahon kung saan ang paglalakbay ay pinakamadali at ang mga tao ay higit na makakasunod. Ang pinakalohikal na mga oras para sa isang census ay sa tagsibol, pagkatapos ng taglamig na pag-ulan ay hamupa, o sa unang bahagi ng taglagas, pagkatapos ng matinding init ng tag-araw ay lumipas at ang mga pangunahing ani ng agrikultura ay kumpleto. Ang praktikal na realidad na ito, na nakaugat sa kapwa-tao at imperial na loika, ang ating unang makapangyarihang pahiwatig na ang kapanganakan ni Jesus ay malamang na naganap hindi sa malalim na lamig ng taglamig, ngunit sa isang mas mapagtimpi, nagpapatibay buhay na panahon. Ang aming pangalawang clue ay ganap na umakma sa una, na inilipat ang aming pagtuon mula sa imperial na utos patungo sa isang mapagpakumbaba, pastoral na eksena sa labas lamang ng lungsod ni David. Ang Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 2, ika-8 talata, ay nagbibigay ng isang detalye na napakaganda at napakadalas na romantiko anupat hindi natin makalimutan ang malalim na kronolohikal na kahalagahan nito. Mababasa dito, at sa rehiyon ding yun ay may mga pastol sa parang, na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Ipikit natin ang ating mga mata at ilarawan ito. Ang katahimikan ng gabi, ang malawak na kalawakan ng langit, at ang mga mapagbantay na lalaking ito na nagbabantay sa kanilang mga tupa sa bukas na lupain. Ito ang eksenang pinili ng Diyos para sa unang pagpapahayag ng kapanganakan ng Mesiyas sa mundo. Ngunit muli, dapat nating itanong, sa anong panahon magaganap ang eksenang ito? Gaya ng napag-alaman namin, ang taglamig sa Judea ay malamig at basa. Ito ay, at hanggang ngayon, karaniwang kasanayan para sa mga pastol sa rehiyong iyon na dalhin ang kanilang mga kawan mula sa mga bukas na bukid sa mga buwan ng taglamig, mula humigit kumulang Nobyembre hanggang Pebrero. Ang mga tupa ay masisilungan sa mga kuweba o simpleng kural upang maprotektahan sila mula sa nagyayelong temperatura, ulan, at mas mataas na panganib mula sa mga mandaragit. Ang ideya ng mga pastol at ang kanilang mahihinang mga kawan, lalo na ang mga bagong panganak na tupa, na manatili sa bukas na mga bukid magdamag sa huling bahagi ng Disyembre ay sadyang hindi maiisip mula sa isang pang-agrikultura na pananaw. Ito ay magiging mahirap na pag-aalaga ng hayop at hindi kailangang ilagay sa panganib ang kawan na kanilang ikinabubuhay. Ang detalye na sila ay binabantayan ng kanilang kawan sa gabi ay susi. Ito ay hindi isang casual na kapakanan. Ito ay nagmumungkahi ng panahon ng mas mataas na pagbabantay. Ito ay perpektong nakaayon sa dalawang partikular na season. Ang una ay ang tagsibol, sa panahon ng lamang season. Ito ay isang kritikal na panahon kung saan ang mga pastol ay talagang mananatili sa kanilang mga kawan araw at gabi upang tumulong sa mga panganganak at protektahan ang mga bagong silang na tupa, na kung saan ay ang pinakamahina. Ito ay isang magandang imahe, ang kordero ng Diyos ay ipinanganak sa mismong oras na ang mga sakripisyong tupa para sa darating na Paskwa ay ipinanganak din. Ang pangalawang posibilidad ay ang unang bahagi ng taglagas, bago magsimula ang pag-ulan ng taglamig, kapag ang panahon ay sapat na banayad para sa mga kawan upang mangginain sa mga bukid pagkatapos ng pag-aani sa tag-araw. Sa alinmang kaso, tagsibol o unang bahagi ng taglagas, ang pagkakaroon ng mga pastol sa bukid sa gabi ay mariing pinabulaanan ang petsa ng taglamig. Ang biblikal na salaysay mismo, sa simple, tapat na paglalarawan nito sa kaganapan, ay nagbibigay ng klimatiko at kultural na timestamp. Sinasabi nito sa atin na ang langit sa itaas ng mga pastol na yun ay hindi isang malamig na kalangitan ng Disyembre, ngunit isang kalangitan ng mas banayad, mas nakakapagpapanatili ng buhay na panahon. Nagsisimula ng dumami ang ebidensya, na nagtuturo sa atin na palayo sa tradisyon at patungo sa ibang, mas pare-parehong panahon ng taon ayon sa Biblia. Ngayon ay bumalik tayo sandali sa isa pang mahalagang detalyeng binanggit sa salaysay ni Lucas, ang census. Sinasabi sa Lucas Kapitulo 2 versikulo 1, noong mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Caesar Augustus na ang buong mundo ay dapat na irehistro. Ang census na ito ang mismong dahilan kung bakit iniwan nina Joseph at Maria ang kanilang tahanan sa Nazareth at naglakbay patungong Bethlehem. Tinalakay natin ang pagiging impraktikal nito mula sa pananaw ng isang pinuno,
Ngunit suriin natin ng mas malalim ang katotohanan ng tao ng utos na ito. Isipin kung ano talaga ang senses sa imperyo ng Roma. Ito ay hindi isang simpleng liham na iyong pinunan online. Ito ay isang kasangkapan ng pangangasiwa, isang mekanismo para sa pagbubuwis at kontrol. Para maging epektibo ito, kailangan mo ng maximum na pagsunod. Kailangan mo ng mga tao na talagang magpakita. Ang isang matalinong tagapangasiwa tulad ni Augustus ay mag-schedule ng isang napakalaking gawain para sa isang oras na pinadali, hindi hadlangan, ang pagsunod na ito. Ang panahon pagkatapos ng pag-aani ng taglagas, bago ang pag-ulan ng taglamig, ay isang mainam na panahon. Ang balto ng gawaing pang-agrikultura ay tapos na. Ang mga tao ay nagkaroon ng paraan upang magbayad ng kanilang mga buwis mula sa mga nalikom sa kanilang ani, at ang panahon ay pabor pa rin para sa paglalakbay. Upang mag-utos ng isang pambansang paglipat sa panahon ng taglamig ay mag-anyaya sa kabiguan. Ang mga kalsada ay hindi madadaanan, ang paglalakbay ay magiging mapanganib, at ang mga tao ay magagalit at mas malamang na hindi sumunod. Ito ay magiging isang administratibong sakuna. Ngayon, ilagay ang iyong sarili sa kalagayan ni Joseph. Siya ay isang karpintero mula sa Nazareth sa Galilea. Inutusan siyang maglakbay sa Bethlehem sa Judea, ang bayan ng kanyang mga ninuno. Ito ay isang paglalakbay na humigit kumulang 70 milya, o mga 145 kilometro. Ito ay hindi isang paglalakbay sa isang sementadong Roman highway sa isang komportableng carro. Ito ay isang nakakapagod na paglalakbay sa paglalakad, o kasama ng isang asno, sa maburol, masungit na lupain ng Samaria at Judea. Sa ilalim ng pinakamahusay na mga kondisyon, ang paglalakbay na ito ay tatagal ng hindi bababa sa 1 linggo, malamang na higit pa. At si Joseph ay hindi naglalakbay ng mag-isa. Siya ay naglalakbay kasama ang kanyang kataypa na asawa, si Mary, na, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, nagdadalang tao, at malamang sa kanyang 3 trimester. Isipin ang paglalakbay na yun sa huling bahagi ng Disyembre. Ang mga landas ay magiging putik sa pamamagitan ng pag-ulan ng taglamig. Ang mga gabi ay magiging napakalamig, madalas na bumabagsak na malapit sa pagyeyelo. Magiging mahirap ang tirahan at hindi paganap. Kailangan nilang tumawid sa mga wadis, o tuyong mga ilog, na maaaring maging mabangis na agos na may biglang pagbuhos ng ulan, isang karaniwang pangyayari sa taglamig ng Judean. Ang isailalim sa isang mabigat na buntis na babae sa isang mapanganib at mahirap na paglalakbay sa oras na iyon ng taon ay halos hindi maisip. Ito ay magiging isang walang ingat na panganib ng ina at anak. Muli, ang loika ng sitwasyon, ang mismong realidad ng tao nito, ay lumayo sa taglamig. Ang isang sensus na naka-schedule para sa tagsibol o unang bahagi ng taglagas, gayunpaman, ay may perpektong kahulugan. Ang paglalakbay, habang mahaba pa, ay mas ligtas at mas mapapamahalaan. Ang teksto ay hindi kailangang tahasang sabihin ang panahon, ang mga pangyayaring inilalarawan nito ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ngunit ito ay kung saan ito ay nagiging tunay na kaakit-akit. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng isa pa, kahit na mas tumpak na susi sa pagkakasunod-sunod, at ito ay matatagpuan hindi sa kwento ng kapanganakan ni Jesus, ngunit sa kwento ng kapanganakan ng kanyang tagapagpauna, si Juan Bautista. Ang Ebanghelyo ni Lucas ay nagsimula sa kwento ni Juan para sa isang dahilan. Ang dalawang salaysay ay hindi mapaghihiwalay, hindi lamang sa teolohiko, kundi ayon sa kronolohikal. Upang mahanap ang panahon ng kapanganakan ni Jesus, kailangan muna nating hanapin ang panahon ng kapanganakan ni Juan. At binibigyan tayo ni Luke ng eksaktong impormasyon na kailangan natin para gawin ito. Sa Lucas Kabanata 1, ipinakilala tayo sa ama ni Juan, isang saserdote na nagngangalang Zacarias. Ang 5 talata ay nagsasabi sa atin ng isang bagay na napaka-espesipiko, siya ay kabilang sa pagkasaserdoteng dibisyon ni Abijah. Ito ay hindi lamang isang itinapon na detalye para sa kulay. Ito ay isang kritikal na piraso ng palaisipan. Sa sinaunang Israel, ang mga saserdote ay nahahati sa 24 na dibisyon, o mga kurso, gaya ng inilatag sa aklat ng Lumang Tipan ng unang mga kronika, Kabanata 24. Bawat dibisyon ay maglalakbay sa Jerusalem upang maglingkod sa templo sa loob ng 1 linggo, mula sa isang Sabbath hanggang sa susunod.
Ang siklong ito ng 24 na dibisyon ay umulit ng humigit kumulang 2 beses sa isang taon, kung saan ang lahat ng mga pari ay naglilingkod ng sama-sama sa 3 malalaking pista ng paglalakbay, Paskwa, Pentecost, at ang pista ng mga tabernakulo. Ang dibisyon ni Abias, kung saan kabilang si Zacarias, ay nakatala bilang ika-8 sa 24 na kursong ito. Nangangahulugan nito na maaari nating kalkulahin, na may mataas na antas ng katumpakan, kung kailan gagawin ni Zacarias ang kanyang mga tungkulin sa templo. Ang siklo ng mga saserdote ay nagsimula noong tagsibol, sa unang Sabath ng unang buwan ng kalendaryong relihiyon ng mga Hudyo, ang buwan ng Nisan. Kung magsisimula tayo roon at magbibilang ng 8 linggo para sa 8 dibisyon ng mga saserdote, matutukoy natin ang panahon ng taon ng paglilingkod ni Zacarias nang magpakita sa kanya ang anghel na si Gabriel. Ito ay sa panahon ng kanyang nakatalagang linggo ng paglilingkod, habang siya ay nagsusunog ng insenso sa banal na lugar, na si Gabriel ay naghatid ng nakamamanghang balita, ang kanyang asawang si Elizabeth, na matagal nang lampas sa edad ng panganganak, ay maglilihi ng isang anak na lalaki. Sinabi sa atin ni Lucas na pagkatapos ng kanyang mga araw ng paglilingkod, umuwi si Zacarias, at di nagtagal, nagal-ihi si Elizabeth. Nagbibigay ito sa amin ng konkretong panimulang punto. Ang paglilihi kay Juan Bautista ay nakaangkla sa paglilingkod ng kanyang ama bilang pari, isang paglilingkod na tumatakbo sa isang kilalang, makalkulang schedule. Kaya, gawin natin ang matematika. Ang unang kurso ng pagkasaserdote ay nagsimula sa paglilingkod nito noong unang Sabath ng Nisan, na siyang unang buwan ng relihiyosong taon ng mga Hudyo, halos sa huling bahagi ng Marso o unang bahagi ng Abril. Kung susulong tayo mula roon, ang ika-8 dibisyon, ang dibisyon ni Abijah, ay magkakaroon ng pagkakataon na maglingkod sa templo pagkaraan ng 2 buwan. Ilalagay nito ang linggo ng paglilingkod ni Zacarias sa pagtatapos ng buwan ng Hebrew ng Iyar o simula ng Sivan, na sa ating modernong kalendaryo ay katumbas ng huling bahagi ng Mayo o unang bahagi ng Hunyo. Ngayon, napakalinaw ni Luke. Natapos ni Zacarias ang kanyang paglilingkod, umuwi, at nagal-ihi ang kanyang asawang si Elizabeth. Nangangahulugan nito na si Juan Bautista ay malamang na ipinaglihi sa buwan ng Sivan, o huli ng Hunyo. Mula sa nag-iisang, tiyak na detalyeng ito, ang makasaserdoteng dibisyon ni Zacarias, mayroon tayong makasaysayang at kalendaryong nakaangkla na punto para sa paglilihi kay Juan. At kung alam natin ang paglilihi, maaari nating kalkulahin ang kapanganakan. Ang normal na pagbubuntis ng tao ay humigit kumulang 40 linggo, o 9 na buwan. Kung magdadagdag ka ng 9 na buwan hanggang huli ng Hunyo, saan ka pupunta? Dumating ka sa huling bahagi ng Marso ng susunod na taon. Ito mismo ay kapansin-pansin, si Juan Bautista, ang tagapagpauna na naghanda ng daan para sa Mesiyas, ay isinilang sana sa tagsibol, sa panahon ng Paskwa. Para sa sinumang mag-aaral ng lumang tipan, ito ay isang electrifying connection. Ang propetang si Malakias, sa pinakahuling kabanata ng Lumang Tipan, ay nagpropesya na ibabalik ng Diyos ang propetang si Elias bago ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Sa paglipas ng panahon, humantong ito sa isang makapangyarihang tradisyon sa Hudaismo na babalik si Elias sa Paskwa. Hanggang ngayon, sa panahon ng Paskwa Seder, isang kopa ang ibinuhos at isang pinto ang iniwang bukas para kay Elias. At sino ang sinabi ni Jesus na si Juan Bautista? Sa Mateo Kabanata 11, sinabi niya, kung nais mong tanggapin ito, siya ang Elias na darating. Kaya't narito ang kronolohiya, nakatago sa mga kurso ng pagkasaserdote, na nagtuturo sa kapanganakan ni Juan sa mismong pagdiriwang na nauugnay sa pagbabalik ni Elias. Ang timing ay theological at perfect, ngunit ang susi para sa aming pagsisiyasat ay kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi ibinibigay ni Luke sa atin ang timeline na ito para kay John para lang sa sarili nitong kapakanan. Ginagamit niya ito bilang angkla para sa pangunahing kaganapan. Ang Lucas Kabanata 1, versikulo 26, ay nagbibigay sa atin ng mahalagang kawing, sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, ipinadala ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa Nazareth, isang bayan sa Galilea, sa isang birhen na ipinangako na ikakasal sa isang lalaking nagngangalang Jose. Ayan na, ang banal na orasan ay tumatatak. Ang timing ng Annunciation, kapag nalaman ni Maria na kanyang ipanganganak ang anak ng Diyos, ay hindi basta-basta na petsa. Ito ay tiyak na 6 na buwan pagkatapos ng paglilihi ni John.
Kaya, sundin natin ang timeline. Kung si Elizabeth ay nagalihi sa huling bahagi ng Hunyo, ang kanyang ika-6 na buwan ng pagbubuntis ay magiging huli ng Disyembre. Ibig sabihin, ang Annunciation, ang sandaling naging laman ang salita sa sinapupunan ni Maria, ay malamang na naganap sa katapusan ng Disyembre. Ito ay isang malalim na punto. Ang tradisyon na naglalagay ng Pasko sa ika-25 ng Disyembre ay hindi ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus, ngunit maaaring ito ay napakalapit sa petsa ng kanyang paglilihi. Ipinagdiriwang nito ang sandaling pumasok ang liwanag sa mundo, hindi sa pagsilang, kundi sa sandali ng pagkakatawang tao. Ito ay nakahanay sa winter solstice sa hilagang hemisphere, ang pinakamadilim na oras ng taon, kapag ang mga araw sa wakas ay nagsimulang lumaki. Ang liwanag ng mundo ay pumapasok sa paglikha sa mismong sandali na nagsimulang bumalik ang pisikal na liwanag. Ang simbolismo ay kapansin-pansin. Ngayon, kumpletuhin lang namin ang pagkalkula. Kung si Jesus ay ipinaglihi sa huling bahagi ng Disyembre, nagdaragdag kami ng 9 na buwan para sa isang normal na pagbubuntis. Disyembre hanggang Enero ay 1, Pebrero 2, Marso 3, Abril 4, Mayo 5, Hunyo 6, Hulyo 7, Agosto 8, Setyembre 9. Ang 9 na buwang pagbubuntis mula sa huling bahagi ng Disyembre na paglilihi ay naglalagay sa kapanganakan ni Jesus sa huling bahagi ng Setyembre. Biglang nag-click sa lugar ang lahat. Ang kapanganakan sa huling bahagi ng Setyembre ay akma sa salaysay ng Biblia. Ito ay nakahanay sa Hebreyong buwan ng Tishri. Ano ang nangyayari sa Tishri? Maraming malalaking kapistahan, kabilang ang isa sa 3 dakilang pista ng paglalakbay, Sukkot, ang pista ng mga tabernakulo. Ito ay isang panahon kung saan ang lahat ng matipunong mga lalaking Hudyo ay inaasahang maglakbay sa Jerusalem. Ang census ng mga Romano, gaya ng iniutos ni Caesar Augustus, ay magiging mas praktikal at hindi gaanong nakakagambala kung ito ay kasabay ng panahon na ang mga tao ay naglalakbay na at nagtitipon sa kanilang mga ancestral hometown para sa isang kinakailangang kapistahan. Puno na sana ang mga kalsada. Ang mga bayan, tulad ng Bethlehem, ay masikip sana. At isipin ang tungkol sa pagdiriwang mismo. Ang pista ng mga tabernakulo ay ginugunita ang paglalaan ng Diyos para sa mga Israelita habang sila ay gumagala sa disyerto sa loob ng 40 taon, na naninirahan sa pansamantalang mga tirahan, o mga kubol. Ang isang sentral na bahagi ng pagdiriwang ay para sa mga tao na magtayo at manirahan sa mga pansamantalang booth na ito, o Sukkot, sa loob ng 1 linggo. Ngayon isaalang-alang ang sikat na linya, walang puwang para sa kanila sa inn. Ang salitang Griego na ginamit dito, kataluma, ay hindi nangangahulugang isang formal na hotel o komersyal na inn. Maaari din itong mga hulugan ng isang kwartong panauhin, o lugar na matutuluyan, tulad ng silid sa itaas kung saan nagkaroon ng huling hapunan si Jesus at ang kanyang mga alagad. Talagang kapanipaniwala na sina Jose at Maria, pagdating sa isang Bethlehem na nag-uumapaw sa mga tao para sa pagdiriwang at census, ay natagpuan na ang silid ng panauhin ng pamilya ay puno na. Kailangan na nilang maghanap ng masisilungan sa ibang lugar. Marahil sa isa sa mga pansamantalang kubol na ito, ang isang suka, na kadalasang itinatayo sa o malapit sa lugar kung saan pinananatili ang mga hayop para sa init at kanlungan. Ang theological depth dito ay napakaganda. Ang pista ng mga tabernakulo ay isang pagdiriwang ng Diyos na nananahan kasama ng kanyang mga tao. Ang salitang Hebreo para dito ay Mishkan, na nauugnay sa kaluwalhatiang Shekinah, ang hayag na presensya ng Diyos. At ano ang sinasabi ng Ebanghelyo ni Juan sa sikat na paunang salita nito? Nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Ang pandiwang Griego para sa ginawa ang kanyang tirahan, iskenosen, na literal na nangangahulugang magtayo ng tolda, o sa tabernakulo. Si Juan ay gumagawa ng isang direktang teolohikong link. Si Jesus, ang salita na nagkatawang tao, ay nagsimulang literal na tumira sa gitna natin sa mismong panahon ng pista ng mga tabernakulo. Ang kanyang kapanganakan ay hindi isang random na kaganapan sa isang malamig na gabi ng taglamig. Ito ay isang banal na oras na katuparan ng kung ano ang sinaunang pagdiriwang na ito ay tumuturo patungo sa lahat ng panahon. Ang Diyos na tumira kasama ng kanyang mga tao sa isang pansamantalang tabernakulo sa ilang ay naparito ngayon upang tumira kasama nila sa tabernakulo ng isang katawan ng tao. Binabago nito ang lahat tungkol sa kung paano natin inilarawan ang kapanganakan, hindi ba? Inililipat nito ang eksena mula sa isang malamig,
malungkot na pagtanggi sa isang mapagpakumbaba, kinakailangang akomodasyon na nangyayari sa gitna ng isang mataong, masayang pagdiriwang ng pamilya at komunidad. Ang imahe ng isang mabagsik, nakahiwalay na kamalig sa lamig ay isang produkto ng kanluraning artistikong tradisyon, hindi ang unang siglong Judean na realidad. Ang isang tipikal na tahanan ng mga Israelita, lalo na sa isang nayon tulad ng Bethlehem, ay kadalasang isang simpleng dalawang antas na istruktura. Maaaring mayroong isang silid na pambisita sa itaas, ang kataluma, at isang pangunahing tirahan ng pamilya. Kadalasan, ang ibabang bahagi ng pangunahing silid na ito, o isang nakadikit na lugar sa parehong palapag, ay kung saan dinadala sa gabi ang pinakamahalagang hayop ng pamilya, isang asno, ilang tupa, marahil isang baka. Ito ay nagpapanatili sa kanila na ligtas mula sa mga magnanakaw at nagbigay ng karagdagang init para sa pamilya. Ang dalawang lugar ay pinaghihiwalay ng isang maliit na hakbang o isang mababang pader, at ang mga bato o kahoy na labangan ng pagkain, mga sabsaban, ay kadalasang inukit o inilalagay sa kahabaan ng linyang ito na naghahati. Kaya, nang sabihin sa atin ni Lucas na si Jesus ay inihiga sa isang sabsaban dahil walang silid sa kataluma, malamang na sinasabi niya sa atin na ang silid ng panauhin ay puno ng iba pang mga kamag-anak. Si Joseph, bilang isang marangal na tao, ay hindi ipapailalim ang kanyang asawang nagpapagal sa isang masikip na silid na puno ng mga tao. Sa halip, binigyan sila ng privacy at espasyo ng pangunahing lugar ng pamilya, ang pinakamainit at pinakaprotektadong bahagi ng bahay, doon mismo sa pamilya. Ang sabsaban ay hindi isang simbolo ng pagtanggi ng sangkatauhan, ito ay isang larawan ng matinding kababang loob. Ang lumikha ng universo, ipinanganak sa puso ng isang tahanan, ngunit inilatag sa lugar kung saan kumakain ang mga hayop. Ito ay isang malalim na pahayag na siya ay naparito upang maglingkod, hindi upang paglingkuran, at na siya mismo ang magiging ating espiritual na kabuhayan, ang tinapay ng buhay, na bumaba mula sa langit. At sino ang mga unang opisyal na tumanggap ng anunsyo ng kapanganakan? Sino ang mga unang saksi sa hindi kapani-paniwalang pangyayaring ito, itong tabernakulo ng Diyos sa katawang tao? Hindi ito ang mga relihiyosong piling tao sa templo. Hindi ito ang makapangyarihang mga opisyal ng Roma o ang mga matatalinong eskriba. Ito ay mga pastol, at ang mga partikular na detalye na ibinibigay sa atin ni Lucas tungkol sa mga ito ay isa pang makapangyarihang palatandaan. Sinabi niya na sila ay naninirahan sa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Ang detalyeng ito, na kadalasang ginagawang romantiko, ay isang kritikal na piraso ng kronolohikal na katibayan. Ang mga burol ng Judea sa huling bahagi ng Disyembre ay malamig, mamasa-masa, at madalas na nakakakita ng hamog na nagyelo o kahit nyebe. Tag-ulan na, walang pastol na nasa tamang pag-iisip ang mag-iingat sa kanilang mahihinang mga kawan, lalo na ang mga bagong silang na tupa, sa bukas na mga bukid magdamag sa panahon ng taglamig. Sila ay masisilungan sa mga kuweba o kural. Gayunpaman, mula sa huling bahagi ng tagsibol hanggang sa unang bahagi ng taglagas, ang panahon ay sapat na banayad para manatili sila sa labas sa mga bukid sa buong orasan. Ang oras ng pista ng mga tabernakulo sa Setyembre o Oktubre ay akma sa detalyeng ito. Pero mas lalo pang lumalim. Ang mga ito ay malamang na hindi ordinaryong mga pastol. Sinasabi sa atin ng mga sinaunang tekstong Hudyo, tulad ng Mishnah, na ang mga bukid na nakapalibot sa Bethlehem ay partikular na itinalaga para sa pagpapalaki ng mga kawan na gumagawa ng mga tupa para sa araw-araw na paghahain sa templo sa kalapit na Jerusalem. Ang mga ito ay hindi lamang anumang tupa, kailangan nilang maging perpekto, walang dungis, mga panganay na lalaki. Ang mga pastol na nag-aalaga sa mga kawan na ito, sa makatuwid, ay hindi lamang mga karaniwang manggagawa. Sila ay mga lalaking may dalubhasang, halos pari, pagsasanay. Dalubhasa sila sa pagkilala sa isang perpektong tupa, at ang kanilang buong buhay ay inialay sa pagpapalaki sa mga walang bahid na hayop na ito na nakalaan para sa sakripisyo. Naunawaan nila ang teolohiya ng pagbabayad sala at ang pangangailangan para sa isang perpektong handog upang takpan ang kasalanan. Ngayon, larawan mo, ang mga tiyak na lalaking ito, sa larangan ng sakripisyo, ay biglang hinarap ng kaluwalhatian ng Panginoon at ng hukbo ng mga anghel. At ano ang mensahe? Isinilang sa iyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas. At ang tanda para kumpirmahin ito.
Makakakita ka ng isang sanggol na nakabalot sa mga lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Maging ang mga lampin ay pamilyar na tanda sa kanila. Nakaugalian ng mga pastol na ito ng mga Levita na balutin ang isang bagong panganak, walang dungis na sakripisyong tupa ng mga espesyal na tela upang maprotektahan ito mula sa pinsala at panatilihin itong malinis sa ritual hanggang sa masuri ito. Sinabihan sila, sa wikang kakaiba at agad nilang mauunawaan, na ang totoo, pangwakas, perpektong kordero ng Diyos ay kakapanganak pa lang. Ang pinakahuling sakripisyo, ang mag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ay dumating na. At siya ay natagpuan, binalot at iniharap, tulad ng pansamantalang, simbolikong mga tupa na kanilang inaalagaan bawat araw. Ang banal na kabalintunaan ay nakakagulat. Ang pag-anunsyo ng pagdating ng kordero na magwawakas sa buong sistema ng pag-aalay ay ginawa muna sa mismong mga tao na gumana sa simula ng supply chain nito. At saan matatagpuan ang korderong ito? Sa isang sabsaban. Muli, nilinis namin ang detalyeng ito sa isang kakaiba, kahoy na duyan na puno ng malinis na dayami. Ngunit ang sabsaban ay isang labangan ng pagkain. Isang bato o kahoy na kahon kung saan kumakain ang mga hayop. Ang simbolismo dito ay kasing lakas ng sa mga pastol. Isipin ang pangalan ng mismong bayan, Bethlehem. Sa Hebrew, Beit Lechem. Ang ibig sabihin nito ay, bahay ng tinapay. Inihula ng propetang si Mikas na ang Mesiyas ay magmumula sa maliit, waring walang halagang nayon. At ngayon, ang isa na sa kalaunan ay magpahayag, ako ang tinapay ng buhay, ay isinilang sa bahay ng tinapay, at ang kanyang unang higaan ay isang labangan ng pagkain. Ang espiritual na pagpapakain para sa lahat ng sangkatauhan ay ipinakita sa mundo sa isang lugar ng pisikal na pagpapakain para sa mga hayop. Ito ay isang banal na bagay na aralin. Siya ang probisyon, siya ang sustento. Mula sa pinakaunang sandali ng kanyang buhay sa lupa, ang kanyang pagkakakilanlan at misyon ay ipinapahayag ng walang kahit isang salita na binibigkas. Dinadala tayo nito sa sikat na detalye ng pagiging walang puwang para sa kanila sa in. Ang pariralang ito ay naglunsad ng 1,000 mga sermon tungkol sa malamig na puso ng mundo, na ipinakilala ng isang malupit na tagapangasiwa ng bahay tuluyan na tumalikod sa isang bata, naghihintay na mag-asawa. Ngunit ito rin, ay malamang na isang hindi pagkakaunawaan na ipinanganak mula sa isang simpleng maling pagsasalin. Ang salitang Griego na ginamit dito ni Lucas ay kataluma. Ngayon, kapag gustong pag-usapan ni Luke ang tungkol sa isang komersyal na inn, isang lugar na may profesional na innkeeper na binabayaran mo para sa tuluyan, tulad ng sa Parable of the Good Samaritan, gumamit siya ng isang napaka-espesipikong salita, pandechayon. Ang katotohanan na gumagamit siya ng ibang salita, kataluma, sa kwento ng kapanganakan ay isang napakalaking palatandaan. Ang ibig sabihin ng kataluma ay isang lugar na matutuluyan, o, mas karaniwan, isang kwarto ng panauhin sa isang pribadong bahay ng pamilya. Kaya ano ang malamang na nangyari? Si Joseph, na mula sa sambahayan at angka ni David, ay babalik sa kanyang ninuno, Bethlehem, para sa census ng mga Romano. Hindi niya akalain na hindi niya hanapin ang kanyang mga kamag-anak na nakatira pa doon. Ang larawan ay hindi tungkol kay Joseph at Mary na malamig na tinanggihan sa isang Motel 6. Ito ay sa pagdating nila sa isang bahay ng pamilya, isang bahay na pumuputok na sa mga pinagtahian ng iba pang mga kamag-anak na pumunta rin sa Bethlehem para sa parehong dahilan. Puno na ang kataluma, ang designated guest room. Literal na wala ng espasyo sa pangunahing tirahan. Ito ay ganap na reframes ang eksena. Ito ay hindi isang kwento ng komersyal na pagtanggi, ngunit ng mapagpakumbaba, masikip, mga pangyayari sa pamilya. At may sinasabi ito sa atin tungkol sa arkitektura ng isang tipikal na tahanan ng mga Israelita noong unang siglo. Karamihan sa mga karaniwang tahanan ay binubuo ng isang pangunahing tirahan para sa pamilya, at isang nakadikit, kadalasang mas mababang antas ng silid o katabing kuweba kung saan dinadala ang mga hayop ng pamilya sa gabi. Pinoprotektahan nito ang mga hayop mula sa mga magnanakaw at mga elemento, at ang init ng kanilang katawan ay tumaas at makakatulong sa pagpapainit ng pamilyang natutulog sa living space sa itaas. Ang mas mababang lugar na ito ay kung saan mo makikita ang sabsaban, ang feeding trough. Kaya, ang host family, na hindi makapag-alok ng guest room, ang sumunod na pinakamagandang bagay.
Ibinigay nila kina Joseph at Mary ang pinakamainit, pinakapribado na espasyong iniwan nila, ang mas mababang antas ng kanilang sariling tahanan. Si Jesus ay hindi ipinanganak sa isang mabagsik, nakahiwalay na kamalig sa likod. Ipinanganak siya sa puso ng isang tahanan ng pamilya, sa pinakamababang bahagi nito, na napapaligiran ng mga tanawin, tunog, at amoy ng pang-araw-araw na buhay. Ito ay isang imahe ng malalim na pagpapakumbaba. Ang hari ng universo ay pumapasok sa sangkatauhan hindi sa isang palasyo, kahit sa isang malinis na silid ng panauhin, ngunit sa ground floor, sa mga silid ng mga hayop, na nagpapakita ng isang kababang loob na halos hindi maintindihan. Dumating siya upang makasama tayo, kung saan man tayo naroroon, sa magulong katotohanan ng ating buhay. Ang tagpuan ng kanyang kapanganakan ay ang unang sermon ng kanyang ministeryo. Ipinahahayag nito na walang lugar na masyadong mababa, walang pangyayaring masyadong mapagpakumbaba, para pasukin ng Diyos. Ang banal ay hindi lamang bumisita sa malinis na silid sa itaas, ito ay tumatagal ng paninirahan sa kwadra ng puso ng tao. Ang pag-unawang ito ay nagdaragdag din ng isa pang layer sa pagbisita ng mga pastol. Hindi sila itinuro sa isang pampublikong inn kung saan maaaring naramdaman nilang wala sa lugar. Itinuro sila sa isang pribadong tahanan. Sila, ang mga pastol sa seremonyal na marumi ngunit mahalaga sa teolohiya, ay tinanggap sa isang espasyo ng pamilya upang masaksihan ang katuparan ng isang pangako na simbolikong itinuturo ng kanilang buong propesyon. Ang mga linya sa pagitan ng sagrado at bastos, malinis at marumi, ay lumalabo mula pa sa unang gabi. Ang anunsyo ay ginawa sa mga larangan ng sakripisyo, at ang kumpirmasyon ay natagpuan sa pinakahamak na bahagi ng isang tahanan ng pamilya. Ang buong sistema ay nababaling sa ulo nito. Malinaw ang mensahe, ang bagong haring ito, ang tagapagligtas na ito, itong kordero ng Diyos, ay para sa lahat. Hindi lamang para sa mga pari sa templo, hindi lamang para sa mga piling tao sa relihiyon, kundi para sa mga pastol sa bukid, para sa pamilyang nagsisiksikan sa isang maliit na bahay, para sa lahat ng tao. Ang mismong heograpiya at arkitektura ng kwento ng kapanganakan ay nangangaral ng isang radikal na ebanghelyo ng pagsasama at pagpapakumbaba. At ano ang tungkol sa bituin? Ang sikat na bituin ng Bethlehem na gumabay sa mga mago. Ito ay hindi lamang isang random, maliwanag na celestial na kaganapan. Sinubukan ng marami na ipaliwanag ito bilang isang kometa, isang supernova, o isang planetary conjunction. At habang ang isang kombinasyon ng Jupiter at Saturn ay nangyari sa mga oras na yun, ang teksto ay naglalarawan ng isang bagay na higit na hindi karaniwan. Sinasabi nito na ang bituin ay nauna sa kanila, hanggang sa dumating ito at tumayo sa kinaroroonan ng bata. Ang isang kometa ay hindi tumitigil. Ang isang planetary conjunction ay hindi humahantong sa mga tao sa isang partikular na bahay. Ito ay isang kakaiba, supernatural na kababalaghan na may tiyak na layunin. At para maunawaan ito, kailangan nating maunawaan kung sino ang mga Magi. Hindi sila tatlong hari mula sa silangan, gaya ng sinasabi ng mga awitin. Ang salitang asterisk Magoy asterisk ay tumutukoy sa isang caste ng Persian o Babylonian pari astronomers. Sila ay mga iskolar, tagapayo sa mga hari, mga dalubhasa sa pagbibigay kahulugan sa mga bituin at mga sinaunang teksto. Sila ang intelektual at espiritual na elite ng pag-anong mundo, na nagmula sa mismong rehiyon kung saan minsang ipinatapon ang Israel. At ang kanilang presensya sa kwentong ito ay isang teolohikong bomba. Pag-isipan nito, ang mga unang taong dumating mula sa malayo at sumamba sa bagong silang na hari, sa labas ng kanyang malapit na pamilya at mga lokal na pastol, ay mga Gentile. Sila ay mga dayuhan, mga tagalabas sa tipan na ginawa ng Diyos sa Israel. Ito ay hudyat mula pa sa simula na ang Mesiyas na ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng mga bansa. Ang kaligtasan na dumating sa sabsaban na ito ay isang pandaigdigang kaligtasan. At paano sila tinawag ng Diyos? Hindi siya nagpadala ng anghel sa kanila, gaya ng ginawa niya sa mga pastol. Ginamit niya ang kanilang sariling wika, ang kanilang sariling larangan ng kadalubhasaan, ang mga bituin. Ito ay isang malalim na prinsipyo. Sinasalubong tayo ng Diyos kung nasaan tayo. Para sa mga pastol, mga lalaking puspo sa sistema ng paghahain, siya ay nagpadala ng isang anghel upang ipahayag ang kordero ng Diyos.
Para sa mga Magi, na nag-aral sa langit, naglalagay siya ng tanda sa langit. Ginagamit niya ang kanilang siyensya, ang kanilang pilosopiya, ang kanilang kultura upang ailapit sila sa kanyang sarili. Hindi niya hinihiling na maging Hudyong mga astronomo muna sila, naglagay siya ng tandang pananong sa kanilang kalangitan na tanging ang hulang Hebreo ang makakasagot. Mayroong isang malakas na posibilidad, kahit na isang posibilidad, na ang mga Magi na ito ay mga intelektual na inapo ng propetang si Daniel. Ilang siglo bago nito, si Daniel ay inilagay sa pamamahala sa mismong pagkakasunod-sunod na ito ng mga pantas sa Babylonia. Walang alinlangan na ibinahagi niya ang mga propesya na natanggap niya tungkol sa darating na Mesiyas, kabilang ang tiyak na timeline mula sa propesya ng 70 linggo sa Daniel Kabanata 9. Ito ay lubos na kapanipaniwala na ang mga Magi na ito ay hindi lamang basta-basta na tumitingin sa kalangitan, sila ay aktibong nanunood, inaasahan ang katuparan ng mga sinaunang teksto na napanatili sa loob ng kanilang sariling mga iskolar na tradisyon. Ang bituin ay hindi isang malamig, random na kaganapan, ito ay ang banal na pagpapatibay ng isang prophetikong pangako na kanilang hinihintay. Kaya't sinusundan nila ang bituin ito, ang banal na GPS na ito, at dinadala muna sila nito sa Jerusalem. Logically, ito ay may katuturan. Saan mo pa hahanapin ang bagong silang na hari ng mga Hudyo kung hindi sa kabisera ng lungsod? Pumunta sila sa luklukan ng kapangyarihan, kay Haring Herodes, at nagtanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin nang ito'y sumikat at naparito upang sambahin siya. At ang tanong na ito ay naghagis sa buong lungsod sa kaguluhan, pansinin ang nakamamanghang kaibahan dito. Ang mga pag-anong astronomong ito ay naglalakbay ng daan-daang milya, isang mahirap at mapanganib na paglalakbay, na pinalakas ng pananampalataya at pagtugis ng mga iskola, upang hanapin at sambahin ang bagong haring ito. Samantala, ang mga pinuno ng relihiyon sa Jerusalem, ang mga punong saserdote at mga eskriba, na nagtataglay ng mga sagradong balumbon at lubos na nakakaalam ng mga hula, ay lubusang nakakalimutan. Nang sumangguni si Herodes sa kanila, alam nila kaagad ang sagot. Sinipi nila ang Mikas Kapitulo 5 versikulo 2, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na napakaliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel. Nasa kanila ang tamang impormasyon. Alam nila ang eksaktong bayan, 5 o 6 na milya lamang sa daan. Nasa kamay nila ang katotohanan. At ano ang ginagawa nila dito? Wala. Hindi sila pumunta. Hindi sila nag-iimbestiga. Ang kanilang espiritual na kawalang interes ay nakakagulat. Ang mga naghahanap ng mga Gentile ay madamdamin, habang ang mga relihiyosong tagaloob ay pasibo. Ito ay isang kakilakilabot na larawan kung paano ka magiging isang dalubhasa sa Biblia ngunit lubusang namimiss ang Diyos. Maaari mong malaman ang lahat ng tamang sagot tungkol sa Diyos at hindi mo pa rin kilala ang Diyos. Ang Magi, gayunpaman, pindutin ang, at ang bituin, na tila naglaho habang sila ay nasa Jerusalem, ay muling lumitaw upang gabayan sila sa huling bahagi ng paglalakbay. Hindi sila dinadala nito sa isang palasyo, kundi sa isang bahay, at huminto ito sa mismong lugar kung saan naroon ang bata. Ang kanilang reaksyon ay isa sa labis na kagalakan. At pagkatapos ay pumasok sila at nakita nila ang bata kasama ang kanyang ina na si Maria, at sila ay nagpatira pa at sumamba sa kanya. Ito ang kasukdulan ng kanilang paghahanap. Hindi nila kinukwestiyon ang mababang kapaligiran. Hindi nila akalain ang kanilang mahabang paglalakbay. Nakita nila ang bata at kinikilala nila ang royalty. Kinikilala nila ang pagka-Diyos. At inihandog nila ang kanilang mga kaloob, ginto, kamangyan, at mira. Ang mga ito ay hindi lamang mahal, random na mga regalo. Ang mga ito ay mga prophetikong pahayag. Ang ginto ay ang parangal na ibinibigay sa isang hari, na kinikilala ang kanyang soberanya at pamamahala. Ang kamangyan ay isang mahalagang sangkap sa insenso na sinunog sa templo, ito ay isang handog na ginawa sa Diyos. Kinikilala ng kaloob na ito ang pagka-Diyos ni Jesus, ang kanyang pagkakakilanlan bilang Diyos sa laman, ang ating dakilang mataas na saserdote. At pagkatapos ay mayroong mira. Ang mira ay isang mabangong pampalasa, oo, ngunit ang pangunahing gamit nito ay sa pag-embalsamo ng mga patay. Ito ay pampalasa ng libing. Naiisip mo bang magdadala ng regalo para sa isang bagong panganak na sanggol na nagsasalita tungkol sa kanyang pagkamatay?
Ito ay isang nakamamanghang, makahulang kilos. Sa simula pa lang, ang mga Gentile na naghahanap na ito ay naunawaan ang isang bagay na mahirap unawain ng mga alagad ni Jesus sa loob ng maraming taon, ang haring ito ay isinilang upang mamatay. Ang anino ng krus ay bumabagsak sa duyan. Ang mga kaloob na ito ay nagpapahayag ng kanyang pagkakakilanlan, siya ay hari, siya ay Diyos, at siya ang sakripisyo. Kaya, hinahamon tayo ng kwento ng mga Magi na lumipat ng higit pa sa kaalaman ng ulo tungo sa antas ng pusong pagtugis at pagsuko, na kinikilala si Jesus sa lahat ng siya, ang ating hari, ating Diyos, at ating sakripisyo. Nag-iiwan ito sa akin ng isang tanong para pag-isipan mo sa mga komento, anong mga regalo ang dinadala mo sa kanya sa iyong buhay ngayon, at ano ang inihahayag ng mga ito tungkol sa kung paano mo siya tunay na nakikita. Kung gusto mong patuloy na talakayin ang mga malalim na katotohanan ito ng magkasama, tiyaking pinindot mo ang subscribe button na yon at i-ring ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video kung saan titingnan natin ang madilim na pagliko ng kwentong ito sa galit ni Herodes. Hanggang doon, patuloy na maghanap. Si Marco ito.